Gob, I remember nung 2006 ba yung Reming? Delikado parati yung, yung ilang bayan dyan, like Ginobatan, dun sa Lahar Flows eh. Pag namomobilize ng mga ulan o bagyo, yung mga pyroclastic elements tsaka yung mga ashfall, ang bagsak niyan sa bandang Ginobatan eh. And I remember, ang daming namatay. What measures have been put in place to make sure na it does not happen again? Yeah. Well, sa ngayon kasi, yung 6 kilometers talaga, from more than 8,000, ngayon kumbaga, marami na tayong nilagay sa mga iba resettlement area. Ito naman ang maganda. More than 2,000 na lang. And we're expecting maybe this will be the last. Pag next time tayo, talagang i-clean up na natin yung 6 kilometers. Dapat no man's land na yan. Para mabawasan din natin every now and then, kailangan natin siya i-evacuate. So ito po ang goal natin, and hopefully we will be realizing this the soonest. So itong mga sinasabi mo, Ginobatan, depende kasi sa hangin, ano? Yung amihan at abagad. So ngayon kasi amihan tayo, so tama yung sabi mo, it might fall again in Ginobatan, in Kamalig. So naka-standby din lahat ng mga LGUs, may mga face mask tayo. And ngayon may mga pakaunti-kaunti na mga tiyatamaan ng asphalt. Pero dahil nga alert level 3 pa lang, so uncontrollable pa ito. So, minomonitor to ng PBOX. Kasi sa ngayon, ang mga lumalabas, yung mga remnants pa to nung 2023 na hindi naubos according to PBOX. Yung nasa taas lang to, lava dome. Pero ngayon, nakita nila may nagde-develop ng magma that would really establish either magmatic eruption gaya in 2023 or explosive gaya in 2018. So ito ang mga binabantayan natin ngayon. Gob, the problem has consistently always been kasi na na people will always insist on going back to their farms even within the 6-kilometer permanent danger zone with the argument na basta sa araw magtatrabaho kami sa sakahan namin kahit nasa loob ng danger zone, pero sa gabi uuwi kami sa evacuation center. Kasi well, yun nga, nabanggit nyo kanina, sa susunod gusto nyo talagang wala na, tama ba? Did I get you right? Talagang wala na, kahit sa araw hindi napapayagan yung mga pupunta dun sa farmlands within the 6-kilometer danger zone, as in talagang completely no man's land? Yeah, sa ngayon talaga because of the alert level. Pero ito nga, pag nawala yung alert level, pinapayagan. Because nandun yung kanilang livelihood. Ito ngayon ang challenge sa amin. No? It needs a lot of political will. As a matter of fact, nung makausap ko yung mga mayors, ang iba dito, may mga resettlement na. Kaya lang bumabalik sila. So ito ngayon ang challenge sa local government. Anong alternative natin? Gaya ng Legazpi, when I was still a mayor, more than 1,000. Ngayon, 0 na. Wala na kami sa 6 kilometers. No? So we provided them a resettlement and an alternative livelihood. So ito rin ang challenge sa mga munisipyo ngayon na para at least yung 6 kilometers, masiro na natin yan. So ngayon po, ito ngayon, tama ka, mataba ang lupa kasi sa Mayon. It's a giant treasure, no? Hundreds of hectares. Ang mga gulay namin galing dyan. No? So, isa ito sa talagang dapat pag-aralan namin. Kung papayagan natin magtanim dyan pa, imposible natin na mapaalis yan. Kaya kailangan talaga sa ngayon, we have to provide them other lands or idle lands para may mataniman sila.